Good evening everyone, magandang gabi po na naman sa ating lahat and welcome na naman sa ating channel, Ang Buhay Ko sa Israel. So now it's November 21. So sa video na ito mga kapatid, meron naman tayong panunuorin na video. Ito po ay pinost ng Stand With Us sa Facebook. Pwede nyo rin po mga kapatid i-follow yung page na ito. This is a Christian network. Ayan, meron po silang video na inilabas regarding sa isa sa mga Hamas terrorist na ito na nahuli mga kapatid, napakabata pa. Isa sa mga nakuha nila noong October 7 if I'm not mistaken, and na-interview nila and talagang sinabi niya na ginagamit talaga ng mga Hamas terrorist na ito yung Shifa Hospital, yung pinakamalaking hospital doon sa Gaza. So talagang yan yung dahilan kaya marami pong mga nadadamay ng mga civilian because ginawa nilang taguan yung hospital na ito na dapat hindi nila ito ginawa. So pakinggan natin yung kanyang interview kung ano yung sinabi niya regarding this question. So ayan, stand with us. Sabi dito, a doctor were furious. So pinupuntahan lang po natin yung site nila dito kasi English. So yung mga ayaw magbasa, gusto lang makinig ng Tagalog. So tinatagalog lang natin. Yan, a doctor were furious because Hamas operatives and operatives of other terrorist organization were inside the hospital. Ito yung pinakasinabi mismo ng lalaki na ito, ng Hamas, na sabi niya ay maraming doktor na galit kasi nga maraming mga Hamas operatives at meron din mga operatives na hindi Hamas kasi may mga jihadis doon, ibang terorista na organization, nandoon sila sa loob ng hospital na hindi dapat. So sabi dito, watch, a Palestinian terrorist admits to Hamas members disguising themselves as medical staff. So nagdi-disguise sila, nakasuot sila ng mga pang-doctor medical staff and using Shifa Hospital as a terrorist outpost. So ginamit nila yung hospital na ito bilang outpost, bilang taguan mga kapatid. So talagang mapapansin nyo dito that they are using people, civilians as a human shield. Pakinggan natin, at least marinig natin mismo sa isa sa mga Hamas na ito na pumasok sa Israel para we could evaluate ginawa nila. And syempre, nagsasabi talagang Israel na ginagamit talaga yung mga hospital na mga Hamas na ito. So pakinggan po natin. Yan, actually meron siyang subtitle pero maliit kaya nga binabasa ko na lang sa inyo para makita nyo or marinig nyo kung anong sinasabi niya. Okay, sabi niya, I was in the Shifa Hospital. There were about 50,000 people who sought refuge. So nasandun ako sa hospital, nasa 50,000 na tao, mga civilian, ang pumunta doon para magtago. So kasi nga hospital, alam nila na hindi naman bubombahin ng Israel ito. So nandun sila to take refuge. I was there inside the hospital. Yung Hamas na ito. وبعض الدكاترة كانوا يعني منزعجين من قصة إنه في تمعون حماس وتمعون التنظيمات داخل المستشفى. Ayan, sabi niya, and I know the doctors there, the doctors were furious. Alam ko na mga doktor doon ay galit dahil meron mga Hamas, andit doon kami mga operatives and operatives of other terrorists. Yung mga ibang hindi lang po Hamas kasi marami pong terorista talaga doon sa Gaza. Organization were inside the hospital, sa loob mismo ng hospital. Ayan, tinanong siya mga kapatid ng nag-ano sa kanya, sabi niya, ilan ba kayo? Ilan talaga yung mga nakita mo doon sa loob? Yan, I saw a lot of them. About 80, 90, 100. It reached 100 people. Dami mga kapatid. Yan, whose people? Nagtanong ulit yung nag-interview sa kanya. Sabi niya, the terrorist. Hamas terrorist? Sabi niya, yes, Hamas and jihadist in the hospital. Yeah, in the hospital, sabi niya, yes, in the Shifa Hospital, in the heart of the Shifa Hospital, not the Al-Quds. Shifa. Okay. Ayan, may mga Hamas operatives. There are Hamas operatives dressed as nursing. Kita nyo, may mga Hamas terorista na ito na hindi nurse. They are dressing as nurse staff, but they were not nurses or doctors. Kaya yung mga tunay na mga doctors doon nagagalit kasi nga they are disguising themselves as doctors. Kita nyo mga kapatid, yung mga pinaggagawa ng mga loko-loko na ito. Ayun o, Hamas operatives dress as medical staff in order to blend
within the hospital wards, even in the ICU. Ano yung ICU mga kapatid? Ito po yung intensive care units. Dito na yung mga critical, yung mga emergency cases, bata, matanda. Meron doong mga Hamas terrorist na ito mga kapatid. Grabe. عشان إدارة حرب في قلب الأقسام خصوصا في قسم الطوارئ في كل So, totoo ito mga kapatid. So, kailanman hindi talaga magtatago yung kasamaan na ginagawa po ng mga Hamas. That's why there's so many civilians na nadamay sa gulo because kung titignan talaga natin, these Hamas, they don't care of the civilian doon sa Gaza. That's why kailangan talaga matanggal yung ideology na ito ng Hamas and palitan yung government doon para maging maayos ang sitwasyon doon sa Gaza. So, ito po galing mismo sa Hamas terrorist na ito na nahuli, na interview mga kapatid. Grabe no? Kaya nakakaawa rin talaga doon yung sitwasyon. Marami talagang nadamay ng mga civilians dahil sa paglagay ng mga Hamas na ito ng tunnel sa loob ng hospital. Kaya meron ding video mga kapatid. Hindi ko lang kung kaya pa nating mailagay yung video na yun nga nakita nila yung tunnel at merong door doon na sobrang tibay at merong maliit na pintuan na pwedeng paglagyan ng baril para kung may mga sundalo ng Israel pwede nilang barilin. Ngayon po nabuksan na nila yon at nakita talaga nila na sobrang haba ng tunnel na ito. So, ayan, we're still waiting sa mga iba pang balita. So, but this is one of the news, mga kapatid, na inilabas mo ng Stand With Us dito po sa Facebook. So, pwede nyo pong i-follow mga kapatid yung kanilang channel so that you could be updated also sa mga nangyayari dito po sa bayan ng Israel. So, anyway, maraming salamat. Keep on sharing and keep on praying mga kapatid for peace sa bawat panig dito sa Israel and even sa Gaza. At syempre, pag-pray po natin na maibalik na po yung mga hostages, 200 plus hostages na kinuha po ng Hamas. So maraming salamat. See you again sa mga susunod natin na video. Paalam.